Kasalanan bang hilingin na sana hindi na lang siya anak ng matalik kong kaibigan? Na sana nakilala ko siya sa ibang pagkakataon kung saan hindi ako ang tita na nagpalit ng lampin niya noon. Habang tinititigan ko ang likod ni Santi, na kasalukuyang inaayos ang tumutulong gripo sa kusina ko, parang may kung anong kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. 22 taon. Iyan ang edad niya. Isang batang arkitekto sa hinaharap puno ng pangarap at may mga mata na tila laging nakakabasa ng laman ng puso ko. Samantalang ako, 38 taon na. Isang inang iniwan ng asawa, isang babaeng ang tanging tingin sa sarili, ay parang sirang kagamitang itinabi na lang sa sulok. Tita Tere, ayos na po. Malakas lang pala ang pressure, kaya bumibigay ang selyo wika ni Santi habang humaharap sa akin. Pinunasan niya ang kaniyang noo gamit ang laylayan ng kaniyang t-shirt, dahilan upang sandaling masilip ko ang kaniyang matipunong tiyan. Mabilis akong nag-iwas ng tingin na ramdaman ko ang init na umakyat sa aking mga pisngi. Ang tibok ng puso ko ay tila nakikipagkarera sa patak ng ulan sa labas. Nakakahiya. Dapat ay parang anak na ang turing ko sa kanya, gaya ng laging bilin ng nanay niyang si Isa. Pero sa bawat paghinga niya, malapit sa akin unti-unting nalulusaw ang moralidad na pinanghahawakan ko sa loob ng maraming taon. Salamat, Santi. Pasensya ka na ha. Wala kasing lalaki rito sa bahay para gumawa niyan. Si Mika naman nasa eskwela pa, pilit kong pinapakalma ang boses ko. Wala po yun, tita. Alam niyo naman po basta kayo kahit anong oras pupunta ako rito. Ayaw kong nahihirapan kayo, sagot niya. Ang boses niya ay malalim seryoso at may halong pag-aalalang. Hindi ko maramdaman kahit kay Baldo noong kami pa. Naupo siya sa hapagkainan at inabutan ko siya ng baso ng malamig na tubig. Nang magdampi ang aming mga daliri, parang napaso ako. Mabilis kong binawi ang kamay ko, pero hindi niya inalis ang tingin sa akin. Alam ko ang tingin na yon. Hindi iyon tingin ng isang pamangkin sa kaniyang tita. Iyon ay tingin ng isang lalaki sa isang babaeng gusto niyang angkinin. Tita Tere, tawag niya. Huminto ang mundo ko. Bakit parang iniiwasan niyo ako nitong mga nakaraang araw? May nagawa ba akong mali? Wala, Santi. Busy lang talaga sa palengke. Maraming order ng kakanin pagsisinungaling ko. Paano ko sasabihin sa kanya na natatakot ako? Natatakot ako na sa isang maling galaw, baka tuluyan na akong mahulog sa bangin na wala nang balikan. O baka dahil kay Baldo, dagdag niya at bakas ang pait sa kanyang tono. Nabalitaan ko, nagpaparamdam na naman daw siya. Gusto raw bumalik. Huminga ako ng malalim. Ang pagbanggit sa pangalan ng asawa ko ay parang pagbuhos ng malamig na tubig sa nagbabaga kong damdamin. Baldo, ang lalaking sumira sa tiwala ko, ang lalaking ipinalit ako sa mas bata. At ngayon pagkatapos maghirap sa Dubai, ay biglang gustong bumalik para magpanggap na maayos kaming pamilya. Asawa ko pa rin siya, Santi. Tatay pa rin siya ni Mika. Sabi ko bagaman. Bawat salita ay parang lason sa bibig ko. Biglang tumayo si Santi at lumapit sa akin. Ramdam ko ang kaniyang presensya, ang amoy ng kaniyang pabango na humahalo sa amoy ng ulan at basang lupa. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at sa pilitan akong pinihit paharap sa kanya. Pero hindi ka na niya mahal, tita. At alam nating dalawa na hindi mo na rin siya mahal. Bakit mo parurusahan ang sarili mo, bulong niya? Ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Nanginginig ang mga tuhod ko. Gusto ko siyang itulak, gusto kong sumigaw at sabihing bawal ito na mali ito sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Pero ang puso kong matagal nang nagutom sa kalinga ay tila gustong sumuko. Santi, wag. Ang nanay mo, si Isa, hindi kailangang malaman ni Mama.
Walang kailangang malaman putol niya sa sinasabi ko. Dahan-dahan dinala niya ang kanyang kamay sa aking pisngi. Ang kaniyang hawak ay banayad, parang isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sa sandaling iyon nawala ang ingay ng paligid, tanging ang malakas na buhos ng ulan na lang ang naririnig ko. At sa gitna ng kadilimang dulot ng makulimlim na hapon, dahan-dahan niyang inilapit ang kaniyang mga labi sa akin. Halos mapapikit na ako, handang tanggapin ang kamalian, nang biglang may narinig kaming malakas na kalabog sa labas ng pintuan. "Tere tao po, tere buksan mo tong pinto." Nanlaki ang mga mata ko. Boses iyon ni Doña Tseling, ang tsismosang kapitbahay na walang ibang ginawa kundi magmasid sa bawat galaw ko. Mabilis kong itinulak si Santi palayo. Ang kaba sa dibdib ko ay naging purong takot. "Santi, tago dali," bulong ko ng pasigaw. Pero tita sa saylong ng hagdan bilis. Habang nagmamadaling nagtatago si Santi, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Gulo-gulo ang buhok ko at namumula ang aking mukha. Huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kamay bago lumapit sa pinto. Sa labas hindi lang si Doña Seling ang nakatayo. Kasama niya ang isang lalaking basang-basa sa ulan, may dalang lumang maleta at may ngiting tila nanunukso sa tadhana. "Surprise, Tere. Narito na ako para bawiin ang pamilya ko," wika ni Baldo. Napatitig ako sa kanya. Pagkatapos ay napatingin ako sa sahig. Doon malapit sa paanan ko ay may isang bagay na nakalimutang dalhin ni Santi sa pagmamadali niyang magtago. Isang sketchpad na may nakasulat na pangalan niya sa malalaking titik, at sa harap ko ang matalas na mata ni Doña Tseling ay dahan-dahang bumababa, tinititigan ng sketchpad na iyon, na para bang nakakita ng ebidensya ng isang krimen. Isang malaking kasinungalingan ang agad na lumabas sa bibig ko bago pa man makapasok si Baldo sa loob ng pamamahay ko, dahil ang katotohanan ay mas nakamamatay kaysa sa bagyong humahagupit sa labas. Mabilis kong itapak ang paa ko sa ibabaw ng sketchpad ni Santi. Naramdaman ko ang gaspang ng papel sa ilalim ng aking tsinelas, kasabay ng mabilis na pagpintig ng ugat sa aking leeg. Tumingin ako ng diretso kay Doña Seling, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga tuhod. "Ah, Baldo, anong ginagawa mo rito?" Halos mabulunan ako sa sarili kong laway. "Tere, ganyan ba ang salubong sa asawang galing sa malayo? Ni hindi mo man lang ba ako papatuloyin?" Basang-basa na ako rito, reklamo ni Baldo. Ang boses niya ay may halong pait at pagod, pero naroon pa rin ang awtoridad na dati ay kinatatakutan ko. "Pasensya na, nagulat lang ako," sagot ko habang dahan-dahang umaatras, pilit na ginigiling ang sketchpad palapit sa ilalim ng sofa gamit ang aking paa nang hindi inaalis ang tingin sa kanila. Pumasok si Baldo, dala ang amoy ng usok ng sigarilyo at basang kalsada. Sumunod si Doña Seling na tila isang anino ang kaniyang mga mata, ay parang agila na naghahanap ng anumang kahinahinala sa loob ng aking maliit na sala. "Ay, Tere, tignan mo itong si Baldo, kanina pa yan sa labas. Buti na lang at nakita ko, kundi baka inubos na ng lamig ang katawan niyan," sabi ni Doña Tseling habang palingon-lingon sa kusina. "Teka, parang may narinig akong nagsasalita rito kanina bago ako kumatok. May bisita ka ba?" Tumigil ang mundo ko. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kurtina sa ilalim ng hagdan. Naroon si Santi. Naririnig niya ang lahat. Ang lalaking dahilan ng kaniyang pagtatago ay ang lalaking kasalukuyang naghuhubad ng basang jacket sa harap ko. "Wala, Doña Seling. Ang radyo lang yun nakabukas kasi kanina mabilis kong tugon. Radyo, parang boses ng lalaki ang narinig ko, ah." "Yung bata, yung anak ni Isa, hindi ba rito tumutuloy yon? Yun pag-uusisa pa ng matanda. Hindi siya aalis hanggat wala siyang nakukuhang impormasyon na maipapakalat niya bukas sa palengke."
Lumingon si Baldo sa akin nakataas ang isang kilay. Anak ni Isa, yung batang si Crisanto. Bakit siya narito sa bahay natin, Tere? Pinabantayan siya ni Isa Baldo. Nagbabakasyon lang dito sa Pampanga habang walang pasok sa Manila. At saka kailangan ko rin ng tulong dito sa bahay na sira. Kasi ang gripo paliwanag ko, pilit na ginagawang normal ang aking boses, kahit na ang puso ko ay parang gustong lumabas sa aking dibdib. Gripo, bakit hindi mo ba kayang ayusin yon? O baka naman iba ang ipinapaayos mo sa batang yon? Nakakalokong ang ngisi ni Doña Seling. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Doña Seling, gabi na po at masama ang panahon. Maraming salamat po sa paghatid kay Baldo, pero kailangan na po naming mag-usap na mag-asawa. Nakakahiya naman po sa inyo kung pati personal naming buhay ay mapuyat pa kayo. Naintindihan ng matanda ang pahiwatig ko, pero bago siya lumabas, muli niyang tiningnan ang sahig kung nasaan ang paa ko. Sige, mauuna na ako. Pero Tere, mag-ingat ka. Minsan ang anay ay nasa loob na ng poste bago mo pa mapansin na gumuhuna ang bahay mo. Nang tuluyan ng maisara ang pinto, hinarap ko si Baldo. Nakaupo na siya sa aking paboritong silya, tila ba hindi siya nawala ng 5 taon. Nasaan si Mika, tanong niya. Nasa school pa, may practice para sa foundation day. Maya-maya lang ay nandito na, yun sagot ko habang nananatiling nakatayo malapit sa hagdan. Baldo, bakit ka ba talaga bumalik? Akala ko ba ayos na ang buhay mo doon sa Dubai? Kasama ang kung sino man ang ipinalit mo sa akin. Tumayo si Baldo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Pero sa halip na kilig, tanging pandidiri at takot ang naramdaman ko. Ang mga kamay na ito ang dating nambabaliwala sa akin at ngayon ay humihingi ng tawad. Nagkamali ako, Tere. Niloko lang ako ng babaeng yon. Kinuha niya ang lahat ng ipon ko at iniwan ako sa ere. Narealize ko na kayo lang ni Mika ang tunay na nagmamahal sa akin, sabi niya habang sinusubukang haplusin ang aking mukha. Gustong masuka ng kaluluwa ko. Pagkatapos akong itapon na parang basura ngayon, ay babalik siya dahil lang wala na siyang matakbuhan. At ang mas masakit, narito siya habang ang lalaking tunay na nagpapasaya sa akin ay nakatago sa dilim. Nakikinig sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng asawa ko. Hindi ganoon kadali yon, Baldo. Maraming taon ang lumipas, sabi ko, habang umiilag sa kaniyang hawak. Gagawin ko ang lahat, Tere. Kahit magsimula tayo sa maliit. Maghahanap ako ng trabaho rito, determinadong sabi niya. Bigla siyang tumingin sa direksyon ng kusina. Teka, nagugutom ako. May pagkain ba? At saka nasaan yung sinasabi ni Doña Seling na gripo? Titignan ko kung maayos pa ba ng batang yun o kailangan ng palitan. Wag na, Baldo, ayos. Na yon, hinarangan ko siya. Bakit ka ba nagmamadali? Titignan ko lang naman, sabi niya habang nagsisimulang maglakad patungo sa kusina ang direksyon kung nasaan ang silong ng hagdan. Bawat hakbang ni Baldo ay tila isang hatol ng kamatayan para sa akin. Isang hakbang, 2 hakbang. Malapit na siya sa kurtina. Napapikit ako, hinihintay ang pagsabog ng galit ni Baldo kapag nakita niya si Santi na nakatago roon sa dilim. Ngunit bago pa man mahawakan ni Baldo ang kurtina, biglang tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Isang malakas at sunod-sunod na ringtone. Napalingon si Baldo. Sino yan? Gabi na kinuha ko ang phone at nakita ang pangalan ni Aiza, ang nanay ni Santi, ang matalik kong kaibigan. Si Isa. Tumatawag, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. O sagutin mo. Itanong mo na rin kung nasaan ang anak niya para makauwi na. At nang makapagsolo na tayong dalawa, utos ni Baldo habang may mali siya sa kaniyang mga mata. Sinagot ko ang tawag, pero bago ko pa maibuka ang bibig ko, ang boses ni Isa sa kabilang linya ay punong-puno ng pag-aalala at takot. Tere, si Santi ba na riyan?
Pakanina pa siya dapat nakauwi. May nakakita sa kanya na pumasok sa bahay niyo pero hindi pa lumalabas. Tere, may balita ako na kauwi na raw si Baldo at balitang balita na may dala raw na baril. Nanigas ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Baldo na kasalukuyang binubuksan ang cabinet ng mga plato. Ang maleta niya, bahagyang nakabukas ito sa sahig at doon sa gitna ng mga damit ay may aninag ng isang itim na bakal. Tumingin ako sa silong ng hagdan. Nakita ko ang isang pares ng mga mata sa dilim. Si Santi. Nakita rin niya ang baril. At ang mas nakakapanghina, nakita ko ang pagkabigla at sakit sa kanyang mga mata nang marinig niya ang sinabi ni Baldo tungkol sa pagsosolo naming dalawa. Sa bawat segundong naririnig ko ang mabibigat na yabag ni Baldo palapit sa pinagtataguan ni Santi, parang hinihiwa ng kutsilyo ang aking bituka. Dahil alam kong isang maling galaw lang may dadanak na dugo sa sahig ng sarili kong kusina. Nabitawan ko ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Ang boses ni Isa na paulit-ulit na nagbabala tungkol sa baril ay tila nag-iwan ng nakatutulig na ingay sa aking pandinig. Tumingin ako kay Baldo. Naroon siya nakatalikod sa akin, kinakalikot ang cabinet. Kung nasaan ang mga lata ng sardinas, ilang dangkal lang ang layo mula sa manipis na kurtinang nagtatago sa lalaking nagpapatibok ng puso ko. Tre, bakit wala namang laman itong cabinet mo? Ano bang klaseng buhay ang meron kayo rito habang wala ako, reklamo ni Baldo? Ang kaniyang boses ay puno ng paghatol. Baldo, huwag ka na riyan manghalughog. Halika na rito, mag-usap tayo sa sala. Pilit kong hinawakan ang braso niya. Sinusubukang hilahin siya, palayo. Bibilhan na lang kita ng mainit na ulam sa labas. Marami pang bukas na kainan sa kanto. Humarap siya sa akin at doon ko nakita ang pamumula ng kanyang mga mata. Hindi lang pagod ang naroon. May halong desperasyon at panganib. Bakit parang itinataboy mo ako? Kanina ka pa hindi mapakali, Tere. At bakit ba sa itong sahig, malapit sa hagdan? May pumasok ba rito, tanong niya, habang nakatitig sa mga patak ng tubig na naiwan ni Santi kanina. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Wala. Ang bubong Baldo. Tumutulo ang bubong dahil sa lakas ng ulan kanina. Tumawa siya ng mapait, isang tawang walang katuwa-tuwa. Bubong, o baka naman may ibang hayop na pumasok dito habang wala ako. Alam mo, Tere, sa Dubai natutunan ko kung paano magmasid. Natutunan ko kung kailan ako niloloko. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kaniyang tingin sa ilalim ng hagdan. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kaniyang baywang. Hindi ko alam kung nandoon ang baril o nasa maleta pa, pero ang bawat galaw niya ay tila isang babala ng kamatayan. Sino ang nandoon, mahinang tanong ni Baldo, pero ang talim ng kaniyang boses ay sapat na para manginig ang buong pagkatao ko. Wala, Baldo. Ano bang pinagsasabi mo? Humarang ako sa harap niya, itinatago ang kurtina gamit ang sarili kong katawan. Umalis ka sa harap ko, Tere. Bubuksan ko lang ang kurtinang ito. Kung wala ngang tao, kakain tayo ng masarap. Pero kung meron, hindi niya tinapos ang pangungusap, pero ang kislap ng galit sa kaniyang mga mata ang nagpatuloy ng kaniyang banta. Sa sandaling iyon narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa likod ko. Alam kong balisa na rin si Santi. Nararamdaman ko ang init ng kaniyang hininga sa kabila ng manipis na kahoy. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na tumakbo, pero saan siya pupunta? Walang ibang labasan, kundi ang pinto kung nasaan kami ni Baldo. Baldo, itigil mo na ito. Kakauwi mo palang gulo agad. Ang hinahanap mo, sigaw ko. Pilit na ginagamit ang galit para itago ang takot. Ngunit bago pa man mahawakan ni Baldo ang kurtina, isang malakas na katok ang muling narinig sa aming pintuan.
Hindi lang katok ito ay kalampag. Nay, buksan niyo ang pinto. Nay, bakit nakakunci boses iyon ni Mika? Ang anak ko. Parang nabunutan ako ng tinik, pero kasabay nito ay ang panibagong takot. Kung papasok si Mika at makikita ang sitwasyong ito, tuluyan ng guguho ang kaniyang mundo. At paano kung makita niya si Santi? Napahinto si Baldo. Ang galit sa kaniyang mukha ay panandaliang napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay isang plastik ng ngiti. Ang anak ko. Narito na ang anak ko. Dalit-dali siyang lumakad patungo sa pintuan para pagbuksan si Mika. Sa pagkakataong iyon, mabilis akong lumingon sa silong ng hagdan at hinawi ng bahagya ang kurtina. Santi ngayon na. Habang kausap niya si Mika, lumabas ka sa bintana sa kusina. Bilis bulong ko ang boses ko ay halos hindi lumabas sa takot. Lumabas si Santi mula sa dilim. Ang kaniyang mukha ay maputla. Pero ang mas nakasakit sa akin ay ang tingin niya puno ng selos, galit, at pagkamuhi sa sitwasyong kinalalagyan namin. Tita, hindi kita iiwan dito sa lalaking yan. May baril siya, bulong ni Santi. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Santi, parang awa mo na, umalis ka na. Para kay Mika, para sa akin. Huwag mo nang palalain ang lahat pag susumamo ko habang ang luha ay nagsisimula ng pumatak. Narinig ko ang boses ni Mika sa sala kasunod. Ang malakas na iyak niya nang makita ang kaniyang tatay na matagal nang nawala. Habang nagkakayakap ang mag-ama sa kabilang kwarto, isang sandali kaming nagkatitigan ni Santi. Sa gitna ng panganib, sa gitna ng kasalanan, naramdaman ko ang isang uri ng pag-ibig na alam kong susunugin kaming dalawa sa huli. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko at mabilis na tumalon palabas ng bintana sa kusina direkta sa gitna ng malakas na ulan. Huminga ako ng malalim at pinunasan ang aking mga luha. Hinarap ko ang salapilit na nagsuot ng maskara ng isang masayang ina. Pero nang makita ko si Baldo na nakayakap kay Mika, napansin ko ang isang bagay na nagpapatigil sa tibok ng puso ko. Hawak ni Mika ang jacket ni Baldo na itinapon nito sa sofa kanina. At mula sa bulsa nito, dahan-dahang dumulas ang isang piraso ng papel. Hindi iyon pera. Hindi iyon resibo. Iyon ay isang larawan. Larawan naming dalawa ni Santi na magkahawak kamay sa bensong noong nakaraang linggo. Ang aking sikreto, ang aking kasalanan, ay hindi lang pala alam ni Doña Siling. Alam na ito ni Baldo bago pa man siya tumapak sa loob ng bahay na ito. Hindi ang baril sa maleta ni Baldo ang nakamamatay, kundi ang bawat ngiting ibinibigay niya sa akin habang alam kong hawak niya ang ebidensya ng aking pagtataksil. Nanginginig ang mga daliri ko habang pilit kong inaabot ang baso ng tubig sa lamesa. Sa tabi ko si Mika ay hindi tumitigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang pag-aaral, tila punong-puno ng sigla dahil sa wakas ay narito na ang tatay niya. Pero ang atensyon ko ay nakapako sa sahig, sa larawang dahan-dahang kinukuha ni Baldo mula sa ilalim ng kaniyang upuan. Ano to, tay, tanong ni Mika akmang lalapit sa kaniyang ama. Mabilis na itinupi ni Baldo ang papel at isinilid sa kaniyang bulsa. Tumingin siya sa akin isang tingin na tila humihiwa sa aking balat. Wala, anak. Resibo lang ito ng mga dinala ko mula sa Dubai. Sige na, magbihis ka na doon para makakain na tayo ng hapunan. Gusto ko sabay-sabay tayong tatlo. Sige po, tay, wait lang po, mabilis lang ako. Masayang tumakbo si Mika paakyat ng hagdan. Nang mawala si Mika sa paningin namin, ang masayang aura ni Baldo ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at nakakangilong katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong ang naririnig. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Huminto siya sa harap ko sapat na para maamoy ko ang hininga niyang amoy alak at luma. Akala ko ba matalino ka, bulong niya.
Inilabas niya ang larawan at itinapat sa mukha ko. Akala ko ba kahit iniwan kita, ititira mo man lang ang kahit katiting na dangal para sa anak natin Baldo makinig ka? Hindi yan ang iniisip mo, halos pabulong kong sabi pilit na hinahanap ang boses ko. Hindi ang iniisip ko, tumawa siya isang tawang puno ng puot. Magkahawak kamay kayo sa tabing ilog. Sa bayan natin, Tere, alam nating dalawa kung anong ibig sabihin yan. At ang mas masakit, anak pa ni Isa, yung batang kalaro ni Mika noon. Ano to, Tere, gutom? Nagutom ka na ba? Kaya pati bata, pinatulan mo na. Wala kang karapatang husgahan ako. Biglang sumabog ang galit ko, bagaman nananatiling mahina ang boses ko dahil sa takot na marinig ni Mika. 5 taon, Baldo, 5 taon mo kaming pinabayaan ni Cinco, wala kang ipinadala. Halos mamatay ako sa pagtatrabaho sa palengke para lang may makain ng anak mo habang ikaw nagpapakasasa sa ibang babae sa Dubai. At yon ang dahilan mo para maging marumi. Mabilis niyang ganti, hinawakan niya ang braso ko ng napakahigpit. Kahit ano pang ginawa ko, asawa mo pa rin ako. Ako ang batas sa bahay, natubatas. Napairap ako sa gitna ng luha. Ang batas mo ay puro dusa. Si Santi ang nakinig sa akin noong wala ka. Siya ang tumulong sa akin noong mamatay ang nanay ko at wala man lang akong pambili ng kabaong dahil kinuha mo lahat ng pera natin bago ka umalis. Nanlisik ang mga mata ni Baldo. Itinaas niya ang kaniyang kamay, akmang sasampalin ako, pero napatigil siya nang marinig namin ang yabag ni Mika, pababa ng hagdan. Agad niyang binitawan ng braso ko at lumayo ng bahagya. Tay-nay Tara, nakain na tayo, masayang sigaw ni Mika. Naupo kami sa hapagkainan na tila isang normal na pamilya. Pero sa ilalim ng mesa naramdaman ko ang paa ni Baldo na mariing tumatapak sa paa ko, isang paalala na kontrolado niya ako. Mika, kamusta naman ang school, balita ko? Laging pumupunta rito ang anak ni Tita Isa mo, si Santi. Tinutulungan ka ba niya sa assignments mo? Tanong ni Baldo habang naglalagay ng kanin sa plato. Napatigil si Mika sa pagsubo. Opo, tay. Mabait po si Kuya Santi. Siya po ang nagtuturo sa akin ng math. At saka tinutulungan din po niya si nanay sa mga mabibigat na gawain dito. Bakit po? Tumingin si Baldo sa akin, may mapanuring ngiti. Wala naman. Naisip ko lang baka masyado na siyang napapagod sa pagtulong sa nanay mo. Baka kailangan na nating pasalamatan si Isa o baka kailangan na nating sabihin sa kanya na hindi na kailangan ng nanay mo ng tulong mula sa labas dahil nandito na ako. Ay naku, tay, matutuwa po si Titay sa kanina. Nga po nakita ko siya sa kanto, parang balisa. Hinahanap daw niya si Kuya Santi. Hindi pa raw nakakauwi, sabi ni Mika. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Alam kong nasa panganib si Santi kung babalik siya rito. Ganun ba, baka naman narito lang yon, sa paligid nagtatago, makahulugang sabi ni Baldo. Tumingin siya sa bintana ng kusina, ang bintanang tinalunan ni Santi kanina. Tere, nakabukas ang bintana sa kusina. Baka pumasok ang magnanakaw. Isara mo nga. Tumayo ako para isara ang bintana. Habang hinihila ko ang trangka, nakita ko ang isang anino sa ilalim ng puno ng mangga sa labas. Kahit madilim at maulan, kilala ko ang tindig na yon. Si Santi. Hindi siya umalis. Nagbabantay siya. Nay, may problema ba, tanong ni Mika? Wala, anak. Isasara ko lang, sagot ko. Pilit kong binigyan ng hudyat si Santi gamit ang aking mga mata na umalis na siya pero hindi siya gumagalaw. Bumalik ako sa hapagkainan. Pero bago pa man ako makaupo, biglang may kumatok ng napakalakas sa pinto. Tere, Baldo, buksan niyo itong pinto, boses iyon ni Isa. At hindi siya nag-iisa. Naririnig ko rin ang boses ni Doña Seling na tila nanunuyo. Baldo, alam kong nandyan ka. Ilabas mo ang anak ko. Alam kong narito siya, sigaw ni Isa. Ang boses niya ay basag sa takot at galit. Napatingin si Mika sa akin, puno ng pagkalito. Nay, bakit po galit si Tita Isa?
Tumayo si Baldo, dahan-dahang kinukuha ang susi ng pinto. Tumingin siya sa akin at bumulong, heto na ang palabas na hinihintay mo, Tere. Tignan natin kung sino ang kakampihan ng kaibigan mo kapag nalaman niyang ang tita na pinagkakatiwalaan niya ang umagaw sa kinabukasan ng anak niya. Binuksan ni Baldo ang pinto. Pumasok si Isa na basang-basa, kasunod si Doña Seling na may dalang flashlight. Pero ang lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko ay ang sumunod na pumasok, si Santi. Pumasok siya hindi para magtago, kundi para humarap. Nandito ako, ma, sabi ni Santi, ang mga mata niya ay diretso kay Baldo. At hindi ako aalis hanggat hindi ko nasisigurong ligtas si Tita Tere sa lalaking yan. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Isa kay Santi, pagkatapos ay kay Tere at huli kay Baldo na dahan-dahang inilalabas ang baril mula sa kaniyang likuran. Santi, anong sinabi mo, pabulong na tanong ni Isa. Ang mukha niya ay dahan-dahang napalitan ng kilabot nang mapagtanto ang kahulugan ng mga salita ng kaniyang anak. Hindi ang bala ng baril ni Baldo ang bumasag sa katahimikan ng gabing iyon, kundi ang malakas na sampal ni Isa na dumapo sa mukha ng sarili niyang anak. Tumilapo ng mukha ni Santi sa lakas ng pagkakasampal ng kaniyang ina. Sa loob ng maliit naming sala, tila huminto ang paghinga ng lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabilis na paghingal ni Isa at ang mahinang hikbi ni Mika, na ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa aking laylayan. Isa, pakiusap, makinig ka muna, pabulong kong sabi. Ang boses ko ay basag sa matinding hiya at pagsisisi. Makinig. Ano pang pakikinggan ko? Tere, humarap sa akin si Isa, ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal. Para sa isang kaibigan, ay ngayon ay nagniningas sa poot. Nakita ko ang ebidensya. Tere, akala ko ba kaya mo pinapatuloy ang anak ko rito dahil gusto mo siyang tulungan? Yun pala, gagawin mo siyang panakipbutas sa pangungulila mo. Matalik tayong magkaibigan, Tere. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Ma, huwag mo siyang sisihin. Ako ang may gusto nito. Ako ang lumapit sa kanya, sigaw ni Santi habang hinahawakan ang kaniyang namumulang pisngi. Tumayo siya sa pagitan namin ni Isa. Pilit na itinatago ako sa likuran niya. Hayop ka, Santi. Pinag-aral kita sa Maynila para maging arkitekto, hindi para maging ahas sa pamamahay ng ibang tao. Muling akmang sasampalin ni Isa si Santi, pero pinigilan siya ni Baldo. Tumawa ng malakas si Baldo, isang tunog na nakakapangilabot sa gitna ng tensyon. Itinaas niya ang kaniyang baril at itinuro ito sa kisame. O, tignan niyo nga naman ang dramang ito. Ang sarap panoorin, di ba, Doña Seling? Ay naku, Baldo, sinasabi ko na nga ba. Kaya pala laging amoy pabango ng lalaki ang bahay na ito, kahit wala kadagdag pa ni Doña Seling na nakasilip sa pinto, tila nag-e-enjoy sa panonood ng aming pagkadurog. Nay, totoo ba si Kuya Santi at ikaw? Sa wakas ay nagsalita si Mika. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkalito at sakit. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng paghanga sa akin, ay ngayon ay puno ng pandidiri. Gusto kong mamatay sa sandaling iyon. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Mika, anak, patawarin mo si nanay. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya, singhal ni Baldo habang lumalapit sa akin. Ang makipaghalikan sa likod ng tiyangge, hindi sinasadya. Ang magpapasok ng lalaki sa bahay ko habang wala ako, hindi sinasadya. Alam mo, Tere, balak ko talagang magbago. Balak kong ayusin ang pamilyang ito. Pero paano ko gagawin yon kung ang asawa ko ay isang, wag mo siyang tatawagin ng masama. Sigaw ni Santi, hinarap niya si Baldo nang walang takot kahit na may baril ito. Iniwan mo sila. Wala kang karapatang magmalinis ngayon. Alam ko ang ginawa mo sa Dubai. Alam ko ang lahat ng hirap ni Tita Tere habang wala ka.
Tita Tere, pangutya ni Baldo. Tita pa rin ang tawag mo, pero iba na ang ginagawa nyo. Napakagaling. Biglang itinutok ni Baldo ang baril sa dibdib ni Santi. Gusto mo talagang maging bayani, bata? Gusto mo talagang mamatay para sa isang babaeng doble? Ang tanda sa'yo, Baldo. Huwag ibaon mo na yang baril. Sigaw ko, pilit kong hinahawakan ang kamay niya. Ako na lang ang saktan mo. Huwag si Santi, wala siyang kasalanan. Walang kasalanan. Silang dalawa ang may kasalanan sa akin. Tere, winasak niyo ang dangal ko bilang lalaki. Nanlilisik ang mga mata ni Baldo. Tere, tama na, sigaw ni Isa. Hinila niya si Santi palayo kay Baldo. Santi, uuwi tayo. Ngayon din. At ikaw, Tere, huwag mo nang lalapitan ng anak ko. Ituturing ko na patay ka na sa buhay ko. Wala akong kaibigang traidor. Hinila ni Isa si Santi patungo sa pinto, pero hindi nagpatinag si Santi. Hindi ako sasama, ma. Hindi ko iiwan si Tita Tere rito, kasama ang baliw na, yan, sasama ka o itatakwil kita. Bilang anak banta ni Isa, ang kaniyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Pumili ka, Santi. Ang nanay mo na nagpalaki sa'yo o ang babaeng sumira sa kinabukasan mo. Napatingin si Santi sa akin. Nakita ko ang paghihirap sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig na akala namin ay langit ay naging isang napakabigat na kadena na sumasakal sa aming dalawa. Santi, sumama ka na sa nanay mo, pabulong kong sabi. Tama siya. Mali ito. Maling-mali ito mula sa umpisa. Pero tita, umalis ka na, Santi. Parang awa mo na, sigaw ko. Dahan-dahang binitawan ni Santi ang pagkakahawak sa braso ko. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ako nang may pagsinta at sakit bago siya sa pilitang hinila ni Isa palabas ng bahay sa gitna ng bumubuhos na ulan. Naiwan kami sa sala. Ako, si Baldo at si Mika na ngayon ay nakaupo na sa sahig at humahagulgol. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina. Ibinaba ni Baldo ang baril, pero hindi niya ito binitawan. Lumingon siya kay Mika, pagkatapos ay sa akin. O ano ngayon? Wala na ang knight in shining armor mo. Tayong tatlo na lang ulit, Tere. Ang pamilyang winasak mo. Layuan mo kami, Baldo. Sabi ko, pilit kong itinatayo si Mika. Layuan, tumawa siya ng mahina. Dito lang ako, Tere. Hindi ako aalis. Panunoorin kitang mabulok sa kahihiyan. Bukas alam na ng buong Pampanga ang ginawa mo. Wala nang bibili sa kakanin mo. Wala nang kakausap sa'yo. At si Mika, tignan mo ang anak mo. Handa ka bang makita siyang kinukutya sa school dahil ang nanay niya ay kumatay ng batang kasing edad lang niya? Napatingin ako kay Mika. Ang kaniyang mga mata ay puno ng galit sa akin. Sana hindi ka nalang bumalik, Tay. At sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko, sigaw ni Mika bago siya tumakbo paitaas sa kaniyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala kasama ang lalaking kinakamuhian ko. Ang ulan sa labas ay tila hindi tumitigil, tila nakikiramay sa bawat patak ng luha ko na wala ng halaga. Ngayon, Tere, sabi ni Baldo habang dahan-dahang lumalapit sa akin, mag-usap tayo kung paano mo babayaran ang lahat ng kasalanang ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na box mula sa bulsa ng maleta niya, isang bagay na hindi ko inaasahan. Nang buksan niya ito, nakita ko ang isang gintong singsing. Akala mo ba ikaw lang ang may sikreto, bulong niya? Ang singsing na ito, hindi ito para sa'yo. Pero dahil sa ginawa mo, pipilitin kitang isuot ito habang buhay bilang tanda ng pagkabilanggo mo sa akin. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko ay nauubusan ako ng hangin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ko, may narinig kaming malakas na preno ng sasakyan sa labas, kasunod ng malakas na katok, at ang tunog ng sirena ng pulis. Hindi ang mga pulis ang kinatatakutan ko ng gabing iyon.
kundi ang katotohanang baka ito na ang huling pagkakataon na makikita kong buhay ang dangal na pilit kong binuo sa loob ng maraming taon bago pa man makakilos si Baldo. Para itago ang baril sa kaniyang likuran, bumukas ang pinto at pumasok ang 3 unipormadong lalaki. Kasunod nila si Doña Siling na tila nanonood ng isang pelikulang aksyon at sa likod ay siya isa na mugto ang mga mata. Nakahawak pa rin ng mahigpit sa braso ni Santi na basang-basa ng ulan. Sergeant Mendoza po. Nakatanggap kami ng report na may narinig na kaguluhan at may nakitang may dalang armas dito sa loob ng bahay. Seryosong saad ng pulis habang nakatingin kay Baldo. Itaas niyo ang mga kamay niyo, sir. Dahan-dahan. Nanginginig ang aking buong katawan. Napatingin ako kay Mika na dahan-dahang sumisilip mula sa itaas ng hagdan. Ang kaniyang mukha ay putlang-putla. Wala po. Nagkakamali kayo. Nag-uusap lang kami ng asawa ko pilit na pagtatanggol ni Baldo, pero ang kaniyang boses ay nanginginig. Nakataas ang kaniyang mga kamay, pero nakita ng mga pulis ang nakausling bakal sa kaniyang baywang. Armado kayo, sir. Sumama kayo sa amin sa presinto para sa tamang proseso utos ng pulis. Habang kinakapkapan si Baldo, nalaglag mula sa kaniyang bulsa ang maliit na box ng singsing na ipinakita niya sa akin kanina. Pinulot iyon ni Aiza na parang may kung anong nagtulak sa kanya. Binuksan niya ang box at biglang napaatras ang kaniyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo. Saan mo nakuha ito, Baldo? Nanginginig na tanong ni Isa. Ang singsing na ito. Ito ang singsing na nawala sa tiyanggi ko noong nakaraang buwan. Ito ang pag-aari ng lola ko na balak kong ipamana kay Santi. Tumingin ako kay Baldo. Ang kaniyang mukha ay hindi na mapinta. Hindi lang pala siya bumalik para sa amin. Bumalik siya dahil isa siyang magnanakaw. Ang lalaking akala ko ay biktima rin ng tadhana. Ay siya palang kumatay sa tiwala ng matalik kong kaibigan. Bago pa man niya ako saktan sa loob ng sarili naming bahay. Aiza, makinig ka. Hindi ko ninakaw yan. Binili ko yan pagsisinungaling ni Baldo. Binili may ukit ito ng pangalan ko sa loob. Baldo Isa 1,985. Sigaw ni Isa at muli siyang lumingon sa akin. Ang tingin niya ay puno ng panibagong uri ng sakit. Tere, pati ba naman ito? Habang nakikipag-ugnayan ang anak ko sa'yo. Ang asawa mo naman ay ninanakawan ako. Ano bang klaseng sumpa ang dinala niyo sa buhay ko? Isa, wala akong alam. Maniwala ka pag susumamo ko, pero alam kong wala ng saysay ang mga salita ko. Ang aming pagkakaibigan ay tila isang basong nabasag sa napakaraming piraso. Dalhin na yan utos ng pulis kay Baldo. Habang hinihila si Baldo palabas, lumingon siya sa akin at ngumisi ng mapait. Magkita tayo sa impyerno, Tere. Dahil kahit wala ako rito, hindi mo rin makukuha ang batang yan. Sinira mo na ang lahat huling hirit ni Baldo bago siya isinakay sa patrol car. Naiwan kami sa sala. Katahimikan. Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila, pero ang baha ng emosyon sa loob ng bahay ay lalong tumataas. Lumapit si Santi sa akin akmang hahawakan ang kamay ko, pero mabilis siyang hinarangan ni Isa. Huwag mong susubukang hawakan siya, Crisanto, matigas na sabi ni Isa. Humarap siya sa akin, ang kaniyang mukha ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malamig na pader ng distansya. Tere, nakita ko kung paano mo tinitingnan ang anak ko kanina. At nakita ko rin kung paano kanya tinitingnan. Akala ko sapat na ang 10 taon nating pagsasama para kilalanin ang isa't isa. Pero nagkamali ako. Isa, patawarin mo ako. Hindi ko binalak na saktan, kasabi ko, habang ang luha ko ay walang tigil sa pagdaloy. Hindi mo binalak. Pero ginawa mo pa rin, mabilis niyang sagot. Santi, tara na. Bukas na bukas din babalik ka na sa Manila. Hindi ka natatapak sa bayang ito hanggat hindi ko sinasabi.
Mahindi ako aalis. May kailangan akong ayusin dito, pagmamatigas ni Santi. Wala ka nang aayusin dito. Ang tanging aayusin mo ay ang sarili mo hinila ni Isa, si Santi palabas ng pinto. Sa huling pagkakataon lumingon si Santi sa akin. Walang salita, pero ang sakit sa kanyang mga mata ay sapat na para durugin ang natitirang lakas ko. Nang tuluyan na silang makaalis, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Si Mika. Marahan siyang bumaba ng hagdan, ang kanyang mga mata ay tuyo na, pero ang kanyang ekspresyon ay puno ng puot na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Naitawag niya. Mika anak. Huwag mo akong tawaging anak, putol niya. Mula ngayong gabi wala na akong tatay at wala na rin akong nanay. Dito lang ako sa bahay na to dahil wala akong matutuluyan. Pero huwag na huwag mo akong kakausapin. Pumasok siya sa kusina, kinuha ang baso ng tubig at iniwan akong mag-isa sa dilim ng sala. Napansin ko sa sahig ang isang bagay, ang singsing na pag-aari ni Isa na nalaglag ni Baldo. Dinampot ko ito. Ang gintong singsing na dapat ay simbolo ng pangako ay naging simbolo ng pagkawasak ng lahat ng mahal ko sa buhay. Napaupo ako sa sofa, ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom sa singsing. Doon ko na-realize sa kagustuhan kong makaramdam ng pag-ibig at pagpapahalaga, hindi ko napansin na ang apoy na sinindihan namin ni Santi ay hindi lang kami ang tinutupok, kundi pati ang mga taong inosente sa paligid namin. At ang mas masakit, alam ko sa kaibuturan ng puso ko na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang pagsisihan ang mga sandaling kasama ko, si Santi. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko sa lahat nang biglang tumunog ang cellphone ko sa mesa. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang pamilyar na boses ang narinig ko, humihingal at tila tumatakbo. Tita Tere. Nakatakas ako kay Mama. Nandito ako sa likod ng bahay niyo. Buksan mo ang bintana. May kailangan akong sabihin sa'yo bago tayo tuluyang mawalan ng pagkakataon. Isang baliw na desisyon ang pumasok sa isip ko nang gabing iyon na mas madaling tumakas sa gitna ng bagyo kaysa harapin ang matatalim na mata ng aking anak na ngayon sa Toramanata na ngayon ay itinuturing akong kaaway. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana sa kusina. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng basang lupa. Doon sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo si Santi. Basang-basa ang kanyang t-shirt, dumidikit sa kanyang katawan, at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na dati ay puno ng pangarap ay ngayon ay puno ng desperasyon. Santi, anong ginagawa mo rito? Mahuhuli ka ni Isa. Kapag nakita ka rito, lalong gugulo ang lahat, pabulong kong sigaw habang palingon-lingon sa hagdan. Tinitiyak na hindi bababa si Mika. Wala na akong pakialam, tita. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa pasimano ng bintana. Ang lamig ng kaniyang balat ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ko. Sumama ka sa akin. Ngayon na. May pera ako rito sapat na para makarating tayo sa Manila. May kaibigan ako roon, matutulungan niya tayong magtago. Santi, nababaliw ka na ba? Pilit kong binabawi ang kamay ko, pero lalo niyang hiningpitan ng kapit. Iniwan mo ang nanay mo. Kakakaalis lang ng mga pulis. At si Mika. Paano si Mika? Mika doesn't want to talk to you anymore. Tita, narinig mo siya kanina. Diba itinakwil ka na niya, ang boses ni Santi ay may halong pait. Bakit mo pa ipaglalaban ang mga taong ayaw naman sa'yo? Dito sa tabi ko, hindi mo kailangang magpanggap. Mahal kita, Tere. At alam kong mahal mo rin ako. Napatigil ako. Ang pagtawag niya sa akin sa pangalan ko nang walang tita ay parang isang kuryenteng tumagos sa puso ko. Sa gitna ng lahat ng kahihiyang dinanas ko ngayong gabi, ang mga salita niya ang tanging bagay na nagparamdam sa akin na may halaga pa ako. Hindi natin pwedeng gawin ito, Santi.
Masisira ang buhay mo. May school ka pa, may kinabukasan ka. Sabi ko bagaman, nararamdaman ko ang paglambot ng aking paninindigan. Ikaw ang kinabukasan ko, giit niya. Inakyat niya ang pasimano ng bintana at pumasok sa loob ng kusina. Ngayon magkaharap na kami, ang kanyang katawan ay naglalabas ng init sa kabila ng kanyang pagkabasa. Let's just leave. Pagod na akong maging mabuting anak, pagod na akong sundin ang lahat ng gusto ni mama. Gusto ko namang maging masaya, kahit isang beses lang, at ikaw lang ang nakakapagpasaya sa akin. Dinala niya ang kanyang mga kamay sa aking mukha. Ang kaniyang mga daliri ay marahang humahaplos sa aking mga pisngi na basa pa rin ng luha. Sa sandaling iyon, tila nawala ang ingay ng mundong mapanghusga. Tanging kaming dalawa na lang ang naroon, dalawang kaluluwang nawawala sa gitna ng bagyo. Isang gabi lang, Tere. Isang gabi na tayo lang, bulong niya, bago niya dahan-dahang inilapit ang kanyang labi sa akin. Halos mapapikit na ako, handang sumuko sa kanyang init, nang biglang marinig namin ang isang mahinang kalabog mula sa pintuan ng kusina. Mabilis kaming nagkahiwalay. Nakatayo roon si Mika, hawak ang isang baso ng tubig na nabitawan niya at ngayon ay basag na sa sahig. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Nandito ka pa pala, malamig na. Sabi ni Mika nakatitig kay Santi. Akala ko ba matalino ka, Kuya Santi? Akala ko ba arkitekto ka? Bakit hindi mo makita na ang nanay ko ay sirang-sira na at lalo mo lang siyang dinudurog? Mika, hindi mo naiintindihan. Simulang sabi ni Santi. Naiintindihan ko lahat, sigaw ni Mika, ang kaniyang mga luha ay muling bumuhos. Naiintindihan ko na mas mahal mo si nanay kaysa sa pagiging tapat sa amin. At ikaw, Nay, akala ko ba magbabago tayo? Akala ko ba kapag wala na si tatay, magiging ayos na tayo? Yun pala, kaya mo lang gustong paalisin si tatay para mapuntahan mo ang lalaking... Yan, Mika, hindi totoo. Yan, hinarap ko ang anak ko, sinusubukang lumapit. Pero umatras siya nang may pandidiri. Don't touch me, sigaw ni Mika. Alam niyo po ba ang sinasabi nila sa labas? Naririnig ko sila, Doña Tseling, kanina sa bintana. Ang tawag nila sa'yo, Nay, ay mapanirang pamilya. At si Kuya Santi, biktima lang daw siya ng isang matandang desperada. Parang sinaksak ang puso ko sa sinabi ni Mika. Iyon ang katotohanang pilit kong iniiwasan. Sa mata ng mundo, ako ang kontrabida. Ako ang mga agaw ng kabataan. Mika, tama na. Huwag mong sabihan ng nanay mo ng ganyan pagtatanggol ni Santi. Bakit totoo naman? Di ba tumawa ng mapait si Mika? Kung gusto nyo talagang magsama, sige go, lumayas na kayo, iwanan nyo na ako rito. Tutal sanay naman na akong iniiwan. Di ba una si tatay, ngayon ikaw naman? Nay, tinalikuran kami ni Mika at patakbong umakyat sa itaas. Ang bawat hakbang niya ay parang pako na ibinabaon sa konsensya ko. Lumingon ako kay Santi. Naroon pa rin siya, naghihintay ng sagot ko. Ang kaniyang kamay ay nakalahad sa akin, nag-aanyaya ng isang mundong puno ng dusa pero puno rin ng pag-ibig. Tara na, Tere. Habang may oras pa, sabi ni Santi, tiningnan ko ang bintana kung nasaan ang ulan at tiningnan ko ang hagdan kung nasaan ang aking anak. Ang puso ko ay nahahati sa dalawa. Gusto kong sumama kay Santi, gusto kong maramdaman ang kanyang yakap at takasan ang lahat ng sakit. Pero ang mukha ni Mika, ang mukha ng anak kong ako ang sumira, ay hindi maalis sa isipan ko. Dahan-dahan kong binitawan ang kamay ni Santi. Hindi ako makakasama, Santi, pabulong kong sabi. Bakit? Dahil ba sa kanya, she hates you anyway? She hates me because I gave her a reason to hate me, sagot ko habang pinapahid ang aking mga luha. Kung sasama ako sa iyo, Santi, tuluyan ko nang papatayin ang pag-asa na mapatawad niya ako balang araw. At hindi ko kayang gawin yon.
Hindi ko kayang piliin ang sarili kong kaligayahan kapalit ng buong pagkatao ng anak ko. So iiwan mo ako. Pipiliin mo ang buhay na ito na puno ng kahihiyan kaysa sa akin. Ang boses ni Santi ay puno ng hinanakit. Hindi kita iniiwan dahil hindi kita mahal, Santi. Iniiwan kita dahil kailangan nating dalawa na maging tama bago tayo tuluyang maging mali para sa lahat, sabi ko. Tumingin si Santi sa akin isang tingin na alam kong huling pagkakataon ko nang makita. Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang lumabas muli sa bintana at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan akong mag-isa sa kusina, nakatitig sa basag na baso sa sahig. Ngunit ang hindi ko alam sa labas ng bahay, hindi lang si Santi ang naroon. Isang sasakyan ang kanina pa nakaparada sa tapat at ang taong nasa loob nito ay kanina pa kumukuha ng litrato sa bawat galaw namin ni Santi sa loob ng kusina. At ang taong iyon ay hindi si Doña Celing. Ito ay ang abogado ni Baldo na may dalang mga dokumento na magsisiguro na mawawala sa akin ang kustodya ni Mika habang buhay. Hindi sapat na nawala sa akin si Santi. Ngayon pati ang kaisa-isang dahilan ng paghinga ko ay unti-unti na ring kinukuha ng tadhana sa pamamagitan ng isang pirasong papel. Pagsapit ng umaga ang ulan ay naging tila ambon na lang. Pero ang bigat sa dibdib ko ay lalong tumindi. Nakaupo ako sa hapagkainan, tinititigan ang malamig na kape na hindi ko man lang nagalaw. Walang kibuan sa loob ng bahay. Si Mika ay nagkukulong pa rin sa kaniyang kwarto at bawat subok kong kumatok ay sinasagot niya lang ng katahimikan. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Sa sandaling iyon, umasa ako na baka si Isa na iyon, na baka mapapatawad na niya ako. O kaya naman ay si Santi na sasabihing, panaginip lang ang lahat. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang lalaking nakabarong at may dalang briefcase ang bumungad sa akin. Sa tabi niya ay isang lalaking may hawak na kamera, ang parehong lalaking nakita ko sa labas kagabi. Mrs. Teresita Villacorta. Ako po si Attorney Ramos, ang legal counsel ng asawa ninyong si Baldo Villacorta, bungad niya. Ang kaniyang boses ay formal, walang emosyon, na tila binabasa lang ang isang listahan ng mga bilihin. Abogado. Pero nasa presinto si Baldo, hindi ba magnanakaw siya sigaw kung ang takot ay nagsisimulang gumapang sa aking balat? Kasalukuyan pong nasa ilalim ng investigasyon ang asawa ninyo, ngunit may mga dokumento po siyang ipinadala bago pa man mangyari ang insidente kagabi, sabi ni Attorney Ramos habang binubuksan ang kaniyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na envelope at inilapag sa mesa. Ito po ay isang petition for the sole custody of Mika Villacorta. At kasama po rito ang mga ebidensya ng inyong moral turpitude o imoralidad. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang envelope. Doon bumagsak sa mesa ang mga litratong kinuha kagabi. Litrato ni Santi na pumapasok sa bintana ko. Litrato namin na magkadikit ang muka sa kusina. Litrato ko na umiiyak habang hawak ang kamay ng isang lalaking halos kalahati lang ng edad ko. Hindi totoo yan. Kinukunan nyo kami ng walang pahintulot giit ko, pero alam kong wala nang saysay ang depensa ko. Sa mata ng korte, Mrs. Villacorta, ang isang inang nagpapasok ng isang batang lalaki sa kaniyang tahanan sa gitna ng gabi habang ang kaniyang menor de edad na anak ay nasa loob din ay itinuturing na panganib sa pagpapalaki ng bata, paliwanag ng abogado. Gagamitin po ito ni Mr. Villacorta para patunayan na hindi kayo karapat-dapat na maging magulang. At may isa pa, lumingon ang abogado sa hagdan. Naroon si Mika nakatayo at nakikinig. Mika, anak, pumasok ka sa kwarto mo, utos ko. Hindi, Nay. Gusto kong marinig malamig na sabi ni Mika. Lumapit siya sa amin
at tiningnan ang mga litrato sa mesa. Walang gulat sa kaniyang mga mata, tanging isang malalim at tuyong sakit. Ito po ang hiling ni Mr. Villacorta, patuloy ng abogado. Kung hindi po kayo papayag sa custody agreement, mapipilitan kaming isama si Mika sa witness stand. Ipapatestify namin ang anak ninyo tungkol sa mga nakita niya sa loob ng bahay na ito. Ang mga pag-uusap niyo ni Crisanto de Mesa, ang mga pagkakataong nagtatago siya rito, lahat. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Gagamitin niyo ang sarili kong anak laban sa akin. Ganyan na ba kawalang hiya si Baldo? Siya po ang nag-umpisa ng kasalanan, Mrs. Villacorta. Siya lang ang tumatapos, sabi ni Attorney Ramos. Tumingin ako kay Mika. Anak, hindi mo gagawin yon, di ba? Hindi mo sasabihin sa korte ang mga bagay na sisira sa nanay mo. Tumingin si Mika sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang isang uri ng kapangyarihan sa kaniyang mga mata, ang kapangyarihang dulot ng pagiging biktima. Bakit hindi, Nay? Tanong ni Mika. Bakit ko kayo poprotektahan? Pinrotektahan niyo ba ako nung dinala niyo si Kuya Santi rito? Pinrotektahan niyo ba ang pangalan ko nung naging usap-usapan kayo sa palengke? Ngayon ako naman ang gagawa ng desisyon. Mika, please. Pagsusumamo ko. Attorney Ramos harap ni Mika sa abogado. Kung sasama po ba ako kay tatay, titigil na ang mga chismis tungkol kay nanay. Kung sasama po ba ako sa kanya, mawawala na ang kahihiyang ito. Anak, huwag mong sabihin, yan magnanakaw ang tatay mo. May baril siya, sigaw ko. Pero hindi niya ako niloko. Naisagot ni Mika, bawat salita ay parang bala na tumatama sa puso ko. Mas gusto ko pang sumama sa isang kriminal na alam kong masama kaysa manatili sa isang nanay na nagpapanggap na mabuti pero traidor pala. Tumalikod si Mika at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Bawat damit na inilalagay niya sa bag ay parang isang piraso ng buhay ko na itinatapon. Naiwan ako sa sala kasama ang abogado. May 3 araw kayo para pirmahan ang waiver, Mrs. Villacorta. Kung hindi magkikita tayo sa korte, kasama ang anak ninyo bilang pangunahing saksi laban sa inyo. Nang makaalis ang abogado, napaupo ako sa sahig. Ang katahimikan ng bahay ay tila sumasakal sa akin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ko. Paglingon ko sa bintana, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan, ang jeep ni Isa. Bumaba si Isa pero hindi siya galit. May dala siyang isang puting envelope. Pagpasok niya sa bahay, tiningnan niya lang ako nang may halong awa at pandidiri. Narito ang huling sweldo ni Santi mula sa pagtulong niya sa'yo, sabi ni Isa, inilapag ang envelope sa mesa. At narito rin ang balita mula sa Manila. Na-expel si Santi sa universidad niya. May nagpadala ng mga litrato niyo sa Dean ng Architecture Department. Isang anonymous sender. Napahawak ako sa mesa. Baldo. Hindi lang ako ang sinisira niya. Sinisira niya ang lahat ng may halaga sa akin at kay Santi. Masaya ka na ba, Teret? Tanong ni Isa. Nawala sa'yo ang anak mo, nawala sa'yo ang kaibigan mo, at ngayon, wala nang kinabukasan ng anak ko. Lahat ng yan dahil lang sa isang tag-ulan na hindi mo mapigilan ang kati ng katawan mo. Lumabas si Isa at kasabay nito ang pagbaba ni Mika. Dala ang kaniyang maleta. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Lumabas siya ng pinto at sumakay sa isang taxi na kanina pa naghihintay. Naiwan akong mag-isa. Ang singsing ni Isa ay nasa bulsa ko pa rin. Inilabas ko ito at tinititigan. At doon sa gitna ng aking pagkawasak, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ko mula kay Santi. Tere, kinuha nila ang lahat sa akin. Wala na akong babalikan. Magkita tayo sa Bensong, doon sa dating lugar. Ngayon din. Kung hindi ka darating, wala nang dahilan para ituloy ko pa ang paghinga. Akala ko ang pag-ibig na ito ang magliligtas sa akin mula sa pagkalunod sa kalungkutan. Pero habang tumatakbo ako,
patungo sa bensong. Narealize ko na ako pala ang batong nakatali sa leeg ni Santi, nahihila sa kanya sa kailaliman. Hinihingal ako, ang putik ay tumatalsik sa aking binti habang tinatahak ko ang madilim na daan patungo sa ilog. Ang ulan ay tila nanunukso. Bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Nang marating ko ang pampang, nakita ko ang isang anino sa dulo ng kawayang tulay. Si Santi. Nakatayo siya roon, nakatitig sa rumaragasa at maitim na tubig ng ilog Pampanga. Santi, huwag pakiusap, lumayo ka riyan. Sigaw ko, ang boses ko ay halos lamunin ng ingay ng hangin. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng sigla at pangarap ay ngayon ay parang isang rebultong gawa sa abo. Wala nang ningning ang kaniyang mga mata. Bakit ka pa pumunta rito? Tere, mahina niyang tanong. Pero narinig ko ang bawat pantig. Hindi ba dapat ay kasama mo na ang asawa mo? Hindi ba dapat ay inaayos mo na ang buhay mo para makuha mo ulit si Mika? Santi, bumaba ka muna riyan. Mag-usap tayo, parang awa mo na dahan-dahan akong lumapit, inilalahad ang aking kamay na tila ba sinusubukang amuhin ang isang sugatang hayop. Mag-uusap. Para saan pa tumawa siya, isang tawang puno ng pait na mas masakit pakinggan kaysa sa kulog. Wala na akong architecture, Tere. Wala na akong pangarap. Ang tawag sa akin sa Manila, Sugar Baby. Ang tawag sa akin ni Mama, Ahas. Sinira ako ni Baldo sa loob lang ng isang gabi. Gagawa tayo ng paraan, Santi. Hindi pa tapos ang lahat. Pagsisinungaling ko. Dahil alam ko sa loob ko na wasak na kami. Tapos na, Tere. From the moment na hinawakan ko ang kamay mo sa ilalim ng ulan na ito, tapos na tayo humakbang, siya ng isa pa patungo sa gilid ng tulay. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Hindi ang pagiging expelled. Hindi ang kahihiyan. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang kahit anong gawin ko, hindi kita pwedeng mahalin nang hindi kita sinisira. Huwag mong sabihin yan, Santi. Humagulgol na ako. Mahal kita. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na buhay ako. At yon ang kasalanan nating dalawa. Sigaw niya, bawat salita ay may kasamang luha. Naging makasarili tayo. Hinayaan nating lamunin tayo ng nararamdaman natin nang hindi natin iniisip ang mga taong masasaktan natin. Tignan mo si Mika. Tignan mo si Mama. Wasak sila, Tere, dahil sa atin. Biglang may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Napalingon ako. Si Isa. Humihingal siya, ang kanyang muka ay puno ng takot. Santi, anak, bumaba ka riyan, sigaw ni Isa. Lumingon siya sa akin, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong pakiusap. Tere, parang awa mo na. Kung talagang mahal mo ang anak ko, ikaw ang magsabi sa kanya na lumayo sa ilog na iyan. Sa'yo lang siya makikinig. Tumingin ako kay Santi, pagkatapos ay kay Isa. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Ang sandali kung saan kailangan kong maging matapang para sa taong mahal ko, kahit na ibig sabihin nito ay kailangan ko siyang saktan ng tuluyan. Santi, tawag ko sa kanya, pilit kong pinapatatag ang aking boses. Makinig ka. Kung iniisip mo na ang kamatayan ang solusyon para matapos ang kahihiyang ito, nagkakamali ka. Kapag tumalon ka diyan, iiwan mo akong mag-isa, napapasan ng lahat ng sisi. Iiwan mo si Isa na habang buhay na magtatanong kung saan siya nagkamali. Pero wala na akong saysay, Tere. May saysay ka. May saysay ka dahil kailangan mong patunayan na mas malakas ka kaysa sa pagkakamaling ito, sigaw ko. Umalis ka na rito, Santi. Bumalik ka sa Manila. Magtrabaho ka, bumangon ka. Huwag mong hayaang manalo si Baldo. At huwag mo na akong isipin. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa atin. Kalimutan. Paano ko gagawin yon? Gawin mo dahil kailangan mo humakbang ako palapit at hinawakan ang kaniyang mukha sa huling pagkakataon.
Huwag mo akong hayaang maging dahilan ng pagkamatay mo. Hayaan mo akong maging dahilan ng pagbabago mo. Lumayo ka na sa akin, Santi. Ngayon din, dahan-dahan siyang bumaba mula sa tulay. Paglapit niya sa amin, mabilis siyang niyakap ni Isa ng napakahigpit. Ngunit ang mga mata ni Santi ay nanatiling nakatitig sa akin. Isang tingin ng pamamamaalam, isang tingin ng pagtanggap. Sige, Tere, lalayo ako, bulong niya. Pero tandaan mo, kahit saan ako mapunta, ang ulan na ito ang laging magpapaalala sa akin ng tanging babaeng minahal ko, higit sa sarili ko. Umalis sila ni Isa, iniiwan akong mag-isa sa pampang. Napaluhod ako sa putik, hinahayaan ang ulan na humalo sa aking mga luha. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik, pero kasabay nito ay ang pagkaubos ng lahat ng lakas ko. Tumayo ako para umuwi, handang harapin ang bakanteng bahay at ang galit ni Mika. Ngunit pagdating ko sa harap ng aking bahay, nakita ko ang isang pamilyar na anino na nakaupo sa aking veranda. Hindi si Baldo, hindi si Mika. Ito ay isang babaeng hindi ko inaasahan. Ang asawa ng pinuno ng architecture department, kung saan nag-aaral si Santi, ang babaeng nagpadala ng mga litrato kay Isa. At ang hawak niya sa kaniyang kamay ay isang record recorder na kasalukuyang nagpe-play ng boses naming dalawa ni Santi sa bensong kanina lang. Napakagandang confession, Tere, sabi niya, nang may mapanuyang ngiti. Sapat na ito para masiguro na hindi lang si Santi ang mawawalan ng kinabukasan, kundi pati ikaw ay makukulong sa salang adultery at scandal. Hindi ako takot sa kulungan, dahil ang totoo, matagal na akong nakabilanggo sa mga maling desisyon ko. Pero ang makita ang huling piraso ng dangal ko, natapakan ng isang taong hindi ko naman kilala iyon, ang tunay na pumatay sa akin. Hinarap ko ang babaeng nakaupo sa aking beranda. Maaayos ang kaniyang pananamit, mahal ang kaniyang suot na alahas, at ang bawat salitang lumalabas sa kaniyang bibig ay tila may kasamang lason. Siya, si Mrs. Valderrama, ang asawa ng dean sa Universidad ni Santi. Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi mo ba nakikitang wasak na ako? Tanong ko, ang boses ko ay paos, nasa kaiiyak. Wasak sa tingin mo ba ay sapat na ang iyak mo para mabura ang dumi na idinikit mo sa pangalan ng asawa ko? Tumayo siya at lumapit sa akin. Hawak pa rin ang recorder na nagpe-play ng boses ni Santi. Mahal kita, Tere, kahit anong mangyari. Pinatay ko ang recorder dahil hindi ko na masikmura. Si Santi ang lumapit sa akin. Bata pa siya, hindi niya alam ang ginagawa niya. At ikaw, matanda ka na, Tere. Alam mo ang ginagawa mo, sigaw ni Mrs. Valderrama. Dahil sa skandal na ito, nanganib ang posisyon ng asawa ko sa board. Ang mga magulang ng ibang estudyante nagtatanong kung anong klaseng moralidad ang itinuturo sa paaralan. Kung ang mga estudyante ay nakikipagrelasyon sa mga babaeng katulad mo. Wala akong pakialam sa eskwelahan niyo. Ang mahalaga sa akin ay ang anak ko, ganti ko. Ang anak mo, si Mika. Tumawa siya ng mapait. Nakausap ko na ang abogado ni Baldo. At gusto mo bang malaman ang totoo? Ako ang nagbayad sa abogado niya. Ako ang nagbigay ng pondo para masigurong hindi mo na makukuha ang anak mo. Ang isang babaeng tulad mo ay hindi nararapat na magpalaki ng isang batang babae. Nanginig ang buong pagkatao ko. Ang lahat ng nangyayari, ang pagbabalik ni Baldo, ang pagdakip sa kanya, ang paglayas ni Mika. Lahat ay tila isang malaking planong dinisenyo para durugin ako. Bakit mo ginagawa ito? Hindi naman kita kilala. Dahil may mga babaeng kailangang maturuan ng leksyon, malamig niyang sagot. Bukas na bukas din isasampa namin ang kasong adultery at child endangerment. Handa ka na ba, Tere? Handa ka na bang makita ang sarili mo sa likod ng rehas habang ang anak mo ay nasa malayo at kinamumuhian ka
Umalis siya iniwan ng amoy ng kaniyang mahal na pabango na tila isang sumpa sa aking paligid. Napaupo ako sa hagdan nakatingin sa kawalan. Ang katahimikan ng bahay ay tila sumisigaw ng aking mga kasalanan. Maya-maya narinig ko ang pagbukas ng gate. Akala ko ay bumalik si Mrs. Valderrama, pero ang nakita ko ay si Mika. Nakatayo siya roon basang-basa ng ulan, may dalang isang maliit na bag na naiwan niya kanina. Mika, anak bumalik ka, tumayo ako. May kaunting pag-asa sa aking puso. Kukunin ko lang ang naiwan kong project na'y walang emosyon niyang sabi. Pumasok siya sa loob ng bahay at dumaan sa harap ko na tila ba isa akong hangin. Mika, pakiusap, makinig ka kay nanay. Pinalalaki nila ang lahat. May mga taong gustong sirain tayo pag susumamo ko habang sinusundan ko siya sa loob. Sirain tayo, huminto si Mika at humarap sa akin. Nay tayo ang sumira sa sarili natin. No, let me rephrase that. Ikaw ang sumira sa atin. Narinig ko ang usapan niyo ng babaeng yon sa labas. Totoo ba na dahil sa ginawa niyo ni Kuya Santi makukulong ka? Hindi ako makasagot. Ibinaba ko ang aking ulo sa hiya. Nay, sagutin mo ako. Totoo ba, sigaw ni Mika? Ang kaniyang boses ay basag sa sakit. Mika, gagawan ko ng paraan. Hindi ako papayag na makuha ka nila. Sabi ko, bagaman alam kong wala na akong laban. Para saan pa na'y tumawa si Mika, isang tawang puno ng kawalang pag-asa. Kahit hindi ka makulong, sa tingin mo ba, ay may mukha pa akong ihaharap sa mga tao rito. Alam mo ba ang tawag nila sa akin sa labas? Ang anak ng kerida ng bata. Iyan ang binigay mong legacy sa akin, Nay. Iyan ang regalong ibinigay mo sa akin bago ako mag-14 na taon. Patawarin mo ako, Mika. Patawarin mo ako, lumuhod ako. Sa harap ng anak ko, hinahawakan ang kaniyang mga paa. Ang duminay. Ang dumi-dumi ng pakiramdam ko, marahang inalis ni Mika ang kaniyang paa sa pagkakahawak ko. Sana hindi mo na lang ako naging anak. Sana si tatay na lang ang nandito at ikaw ang nawala. Iniwan ako ni Mika. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay parang huling hininga ng aking pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, napansin ko ang isang bagay sa ibabaw ng mesa. Ang singsing ni Isa. Ang singsing na simbolo ng ninakaw na tiwala. Kinuha ko ang singsing at tinitigan ito. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang paraan para matapos na ang lahat, para mailigtas si Mika sa kahihiyan at para mabayaran ang lahat ng kasalanan ko. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe kay Isa-Isa. Alam ko na ang dapat kong gawin. Sa bensong magkita tayo sa huling pagkakataon. Isama mo ang mga pulis. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan nyo para matapos na ito. Ngunit bago pa man ako makalabas ng bahay, isang anino ang humarang sa pintuan. Si Santi. Pero hindi na siya ang Santi na nakita ko sa ilog. May dala siyang isang bagong maleta at ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng takot at determinasyon. Tere, tara na. Nakawin natin ang buhay natin sa kanila, sabi ni Santi. May nalaman ako tungkol kay Mrs. Valderrama. Hindi siya ang biktima rito. At kung sasama ka sa akin ngayon, maipapanalo natin ito. Ngunit sa likod ni Santi nakita ko ang liwanag ng isang sasakyan. Isang patrol car. At sa loob nito, hindi si Baldo ang nakasakay, kundi si Mika na may kasamang social worker. Hindi ang pag-alis ni Mika ang pinakamasakit, kundi ang makita siyang nakatingin sa akin mula sa loob ng sasakyan ng gobyerno na para bang isa akong estranghero na may nakakahawang sakit. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatayo sa tapat ng aming gate. Ang pulang ilaw ng patrol car ay tila humihiwa. Sa dilim ng gabi, nagbibigay ng babala sa buong barangay na may masamang nangyayari sa bahay ng mga Villacorta. Mrs. Villacorta, ako po si Miss Dizon.
mula sa DSWD Saad ng babaeng bumaba mula sa sasakyan. Nakatanggap po kami ng formal na reklamo tungkol sa kaligtasan at moral na kapakanan ng inyong anak. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ninyo at ng inyong asawa, kailangan naming kunin si Mika para sa pansamantalang proteksyon. Hindi. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Anak ko siya, sigaw ko akmang lalapit ako sa sasakyan. Pero hinarangan ako ng isang pulis. Naitama na isang malamig na boses ang narinig ko. Si Mika. Nakababa ang bintana ng sasakyan. Ang kaniyang muka ay parang bato, walang luha, walang galit, tanging isang malalim na pagkapagod. Sumama ako sa kanila dahil ayaw ko na rito. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong magpapaalala sa akin kung gaano mo kami dinaya. Mika, pakiusap. Makinig ka kay nanay, humagulgol na ako sa kalsada. Hindi ko na inintindi ang mga kapitbahay na nagsisilabasan na para manood. Tere, tumayo ka riyan, biglang hinawakan ni Santi ang braso ko at pilit akong itinayo. Hindi nila pwedeng kunin si Mika nang ganun lang, Miss Dizon. Wala silang ebidensya na pinapabayaan ni Tere ang anak niya. Tumingin ang social worker kay Santi mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. At ikaw ba ang tinutukoy na Crisanto de Mesa sa report? Ang batang lalaking nakatira rito habang wala ang asawa, I think you're the primary reason why this intervention is happening, Mr. de Mesa. Your presence here only makes things worse for Mrs. Villacorta. Santi, umalis ka na. Please, layuan mo na kami. Hinarap ko si Santi, ang galit ko ay bumabaling na sa kanya. Tignan mo ang ginawa mo. Tignan mo kung nasaan na ang anak ko. Tere, makinig ka muna. Kaya ako bumalik dahil may nalaman ako, pilit na iginiit ni Santi ang kaniyang sarili. Si Mrs. Valderrama, hindi siya nagmamalasakit sa moralidad. Ang asawa niya, ang dean, ay may kinurakot na pondo sa universidad. Ginamit nila ang skandal natin para magkaroon ng dahilan na i-expel ako at patahimikin ang pamilya ko dahil alam ng tatay ko ang tungkol sa korupsyon nila. Ginagamit nila si Mika para hindi tayo makapagsalita. Napatigil ako. Ang mga salita ni Santi ay tila isang malabong ingay sa gitna ng aking pighati. Ano bang pinagsasabi mo? Wala na akong pakialam sa universidad nyo. Ang anak ko ang kinukuha nila. Miss Dizon, aalis na po ba tayo? Tanong ni Mika sa loob ng sasakyan. Hindi niya man lang tinignan si Santi. Para sa kanya kaming dalawa ay iisang halimaw na sumira sa kaniyang pagkabata. Wait, hindi niyo siya pwedeng dalhin, sigaw ni Santi, pero mabilis siyang itinulak ng pulis. Umalis ka na, bata, kung ayaw mong pati ikaw ay isakay namin sa presinto banta ng pulis. Umarang kada ang sasakyan. Nakita ko ang likod ng ulo ni Mika habang dahan-dahan silang lumalayo. Pakiramdam ko ay hinugot ang kaluluwa ko mula sa aking katawan. Napaluhod ako sa basang semento, hinahayaan ang ulan na bumuhos sa akin. Tere, kailangan nating lumaban, bulong ni Santi, habang lumuluhod din sa tabi ko. Hinawakan niya ang balikat ko, pero marahas ko itong itinaboy. Lumaban para sa ano? Santi, sigaw ko sa kanya. Wala na ang anak ko, itinakwil na ako ng kaibigan ko. Ang asawa ko ay nasa kulungan. Wala na akong buhay na babalikan. Nandito pa ako, Tere. Mahal kita, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig din sa takot. Iyan ang pumatay sa amin, Santi. Ang pagmamahal mo. Tumayo ako at dumingal sa kanya. Akala mo ba ay sapat na ang mahal kita para mabura ang lahat ng ito? Tignan mo ang paligid mo, sirang-sira na tayo. Kung hindi mo ako nilapitan noong gabing iyon, sana ay payapa kaming naghihintay ni Mika sa pagbabalik ni Baldo. Sana ay kaibigan ko pa rin ang nanay mo. So pinagsisihan mo, tanong ni Santi, ang kaniyang mga mata ay puno ng sakit. Pinagsisihan mo ang bawat gabi na magkasama tayo
Ang bawat salita na binitiwan mo sa akin, sobra-sobra Santi, malamig kong sabi. Sobra-sobra kong pinagsisihan na hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko. Tumalikod ako at naglakad papasok sa bakanteng bahay. Isinara ko ang pinto at iniwan si Santi sa labas sa gitna ng ulan. Pagpasok ko sa sala, nakita ko ang gitara ni Santi na naiwan niya sa sulok. Kinuha ko ito at buong lakas na inahampas sa dingding hanggang sa mabasag ito. Narinig ko ang paghagulgol ni Santi. Sa labas ng pinto, sinusubukang tawagin ang pangalan ko. Pero hindi ko siya pinagbuksan. Naupo ako sa gitna ng dilim sa bahay, na wala ng laman, tanging ang tunog ng sarili kong paghinga ang kasama. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang mahinang kaluskos ang narinig ko sa kusina. Akala ko ay bumalik si Santi, pero nang buksan ko ang ilaw, nakita ko si Doña Celing. Pero hindi siya ang tsismosang nakilala ko. May hawak siyang isang envelope at ang kaniyang mukha ay puno ng takot. Tere, mag-ingat ka, bulong niya. Nakita ko si Baldo kanina sa presinto. Nakalabas na siya. Nagbayad si Mrs. Valderrama ng bail. At papunta na siya rito. May dala siyang gasoltere. Susunugin niya ang bahay na to kasama ka. Hindi ang init ng apoy ang pumatay sa akin ng gabing iyon, kundi ang lamig ng boses ni Baldo habang ibinubuhos niya ang huling patak ng gaas sa paligid ng aming kwarto. Napatulala ako sa madilim na pasilyo ng bahay. Ang amoy ng gaas ay mabilis na humalo sa amoy ng ulan, isang amoy na nagbabadya ng katapusan. Kumaripas na ng takbo si Doña Celing, takot na madamay sa nagbabadyang trahedya, iniiwan akong mag-isa sa loob ng bahay na dati ay puno ng pangarap, pero ngayon ay naging isang malaking kabaong. Tere, lumabas ka riyan. Mag-usap tayo bilang mag-asawa, sigaw ni Baldo mula sa labas. Narinig ko ang pagkalampag ng bakal sa aming gate. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sa ilalim ng banta ng kidlat, nakita ko ang anyo ni Baldo. Hindi na siya ang lalaking pinakasalan ko. Ang kaniyang mga mata ay tila uling na nagbabaga sa galit. Hawak niya ang isang galon ng gaas at sa kabilang kamay ay isang lighter na paulit-ulit niyang pinapatunog. Click, click, click. Baldo, itigil mo na ito. Maawa ka kay Mika. Anong muka ang ihaharap mo sa anak mo kapag nalaman niyang sinunog mo ang nanay niya? Sigaw ko pilit na pinapatatag ang aking boses. Kahit na ang mga tuhod ko ay nag-uumpugan na sa takot. Si Mika, wala na si Mika. Di ba kinuha na siya ng gobyerno? Dahil sa kalandian mo, tawa ni Baldo, isang tawang puno ng pait at baliw na rason. Kung hindi kita pwedeng makuha, tere walang makakakuha sa'yo. Lalo na ang batang arkitekto na, yon lilinisin ko ang dumi ng bahay na to sa pamamagitan ng apoy. Ibinuhos niya ang natitirang gaas sa pintuan at sa mga bintana. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang bayad sa bawat sandaling ninakaw ko? Kasama si Santi, Baldo, pakiusap. Huwag pagsusumamo ko habang dahan-dahang umaatras patungo sa kusina. Masyado nang huli para sa pakiusap, tere, sigaw niya. Sa isang iglap, sinindihan niya ang lighter at ibinato ito sa pintuan. Whoosh! Ang apoy ay mabilis na gumapang tila isang gutom na halimaw na lumalamon sa tuyong kahoy ng aming bahay. Ang sala ay agad na napuno ng itim na usok. Napaupo ako sa sahig, tinatakpan ang aking ilong at bibig gamit ang aking damit. Ang init ay nagsisimula nang sumakal sa akin. Naynay, narinig ko ang isang boses mula sa labas. Hindi si Mika. Hindi si Baldo. Santi, umalis ka na rito, sigaw ko sa gitna ng pag-ubo. Nakita ko ang anino ni Santi sa labas ng bintana sa kusina. Sinusubukan niyang wasakin ang rehas gamit ang isang malaking bato. Ang kaniyang mukha ay puno ng uling at luha.
Hindi kita iiwan, Tere. Lumapit ka rito, abutin mo ang kamay ko, sigaw ni Santi. Huwag mapapahamak ka lang. Wala akong pakialam. Kung mamamatay tayo, sabay tayo. Buong lakas na hinampas ni Santi ang rehas hanggang sa bumigay ito. Inabot niya ang kaniyang kamay sa loob ng naglalagablab na kusina. Sa kabilang dako, narinig ko ang pagpasok ni Baldo sa harapang pinto. Suong ang apoy, may hawak na itak. Santi, ikaw na bata ka, papatayin kita. Nagpang-abot ang dalawa sa gitna ng nagbabagang sala. Nakita ko ang pagtaas ng itak ni Baldo at ang pagyakap ni Santi sa kanya para pigilan ang pagtagpas. Ang apoy ay nasa paligid na nila, tila isang impyernong sila mismo ang gumawa. Santi, Baldo, itigil nyo na. Yan, sigaw ko habang pilit na gumagapang patungo sa kanila. Pero isang bahagi ng kisame ang bumagsak, humaharang sa daan ko. Tumakas ka na. Tere, ngayon, nasigaw ni Santi habang pilit na iginigipit si Baldo sa pader. Lumabas ka na sa bintana, bilis. Hindi ko kayo iiwan. Para kay Mika, Tere. Mabuhay ka para kay Mika, ang huling sigaw ni Santi, bago sila tuluyang lamunin ng usok at apoy sa gitna ng sala. Wala akong nagawa, kundi ang sumunod. Gamit ang huling lakas ko, lumundag ako palabas ng bintana sa kusina direkta sa basang damuhan. Pagbagsak ko, lumingon ako sa bahay. Ang buong istruktura ay isa ng malaking bola ng apoy. Narinig ko ang mga sirena ng bumbero sa malayo, pero alam kong huli na. Ang lahat ng alaala, ang lahat ng kasalanan, at ang lahat ng pangarap ay kasalukuyang tinutupok ng apoy. Napaluhod ako sa ulan, tinititigan ang nasusunog kong buhay. At doon sa gitna ng abo, nakita ko ang isang bagay na kumikinang sa putikan. Ang singsing ni Isa. Nalaglag ito mula sa bulsa ko. Ang ginto ay tila hindi tinatablan ng apoy, pero ang duming idinikit nito sa aking kaluluwa ay habang buhay na mananatili. Ngunit ang hindi ko alam, sa likod ng mga nagkakagulong tao, isang maliit na figura ang nakatayo, nakatitig sa akin nang may halong pait at awa. Si Mika. Nakatakas siya mula sa shelter para balikan ako. Para lang makitang abo na ang aming tahanan. Sana ako na lang ang naging abo sa loob ng bahay na yan, dahil mas madaling maglaho kaysa harapin ang mga mata ng anak ko na puno ng sumbat at pandidiri. Nakatitig ako sa nagbabagang mga poste ng aming tahanan. Ang usok ay tila sumasakal sa langit ng Pampanga at ang bawat patak ng ulan ay naglalabas ng tunog na tila ba tinutuya ang aking pagkabigo. Hawak ako ng 2 bumbero, pinipigilan akong bumalik sa loob habang ang mga bumbero ay pilit na inaapula ang huling apoy sa sala. Nay, isang mahinang boses ang narinig ko sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Naroon si Mika nakatayo sa gitna ng putikan. Ang kaniyang muka ay parang isang rebulto na nawalan ng buhay. Mika, anak. Akmang yayakapin ko siya, pero mabilis siyang lumayo. Tila ba ang hawak ko ay may dalang lason. Nasaan sila, nay, tanong ni Mika. Ang kaniyang boses ay tuyo, walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa galit. Nasaan si tatay, nasaan si Kuya Santi? Mika, hindi ko alam. Nag-aaway sila sa loob. Ang apoy. Hindi ko matapos ang sasabihin ko sa tindi ng paghikbi. So hinayaan mo silang mamatay para sa'yo, mapait na tanong ni Mika. Hinayaan mong magpataya ng asawa mo at ang lalaki mo sa loob ng bahay natin habang ikaw nandito sa labas humihinga. Hindi ko ginusto ito, Mika. Pilit akong pinalabas ni Santi. Santi na naman, sigaw ni Mika. Sa wakas ay sumabog na ang kaniyang galit. Laging si Santi. Kahit abo na ang bahay natin, kahit wala na tayong matutuluyan, si Santi pa rin ang iniisip mo. Naitignan mo ako. Ako ang anak mo. Pero parang kinalimutan mo na may buhay ako dahil lang sa kati ng puso mo sa batang. Bago pa man ako makasagot,
Isang sigaw ang narinig mula sa loob ng bahay. May tao rito, dalhin ang stretcher, bilis. Tumakbo ako patungo sa pintuan, hindi ko na inintindi ang babala ng mga awtoridad. Nakita ko silang inilalabas ang isang katawan na puno ng uling at dugo. Si Baldo. Buhay pa siya, pero hirap na hirap huminga, ang kaniyang balat ay puno ng malubhang sunog. Tay-tatay patakbong lumapit si Mika sa stretcher, humahagulgol habang hinahawakan ang nangingitim na kamay ni Baldo. Mika, anak, patawad. Pabulong na sabi ni Baldo bago siya isinakay sa ambulansya. Nasaan ang isa pa, tanong ng isang bumbero sa kaniyang kasamahan. Wala na. Bumagsak ang kisame sa kinaroroonan niya. Masyadong malakas ang apoy doon sa gitna ng sala. Hindi na namin siya maabot-sagot ng bumbero habang malungkot na umiling. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Santi. Ang batang nagbigay sa akin ng pag-asa, ang lalaking nangarap na itakas ako sa hirap ay naging abo na sa loob ng bahay na dapat ay naging saksi ng aming pagmamahalan. Magsaya ka, na naibulong ni Mika habang nakatitig sa akin mula sa pinto ng ambulansya. Wala na ang lalaki mo. At wala na rin ang tatay ko dahil kahit mabuhay siya, hinding-hindi na siya magiging maayos. Masaya ka na ba sa nakuha mong pag-ibig? Umalis ang ambulansya, dinala ang huling piraso ng aking pamilya. Naiwan ako sa tapat ng gumuhong bahay, kasama ang mga usisero at ang matatalim na tingin ni Isa na kararating lang. Tere, tawag ni Isa. Hindi siya sumisigaw. Ang kaniyang boses ay puno ng isang uri ng katahimikan na mas masakit kaysa sa anumang sampal. Nasaan ang anak ko, Isa? Si Santi. Hindi siya nakalabas. Pabulong kong sabi, hindi ko magawang tumingin sa kanyang mga mata. Hindi umiyak si Isa. Tumingin lang siya sa nasusunog na bahay, pagkatapos ay tumingin sa akin. Sana ay masarap ang naging gabi niyo, Tere. Sana ay sulit ang bawat sandali na ninakaw niyo sa amin. Dahil ang kabayaran ng sandaling yon ay ang buong buhay ng anak ko. Lumapit sa akin si Isa at inabot ang kaniyang kamay. Akala ko ay sasampalin niya ako, pero may inilagay siya sa palad ko. Ang singsing na ninakaw ni Baldo, isuot mo yan, Tere. Isuot mo yan habang buhay para maalala mo na bawat ningning ng gintong yan ay dugo at abo ng mga taong winasak mo, sabi ni Isa bago siya tumalikod at naglakad palayo mag-isa sa gitna ng ulan. Naupo ako sa putikan, hawak ang singsing. Sa sandaling iyon na-realize ko ang pinakamapait na katotohanan. Ang pag-ibig na akala ko ay magpapalaya sa akin ay siya palang naging mitsa ng impyernong kasalukuyan kong kinatatayuan. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisa, isang pulis ang lumapit sa akin. Mrs. Villacorta, may kailangan kaming ipakita sa inyo. Nakita namin ito sa bag ni Mr. Villacorta bago siya isinakay sa ambulansya. Inabot niya sa akin ng isang recorder. Nang i-play ko ito, hindi boses ni Baldo ang narinig ko. Ito ay boses ni Mrs. Valderrama at ng asawa niya nag-uusap tungkol sa kung paano nila gagamitin ang skandal namin ni Santi para pagtakpan ang kanilang korupsyon. At may huling bahagi. Boses ni Santi na tila ba ni-record niya bago siya pumunta sa bahay ko. Tere, kung naririnig mo, ito ibig sabihin ay nakuha ko na ang ebidensya. Gagawin ko ito para sa'yo at kay Mika. Para makalaya na kayo kay Baldo. Mahal kita at kahit anong mangyari, hinding-hindi ko pagsisisihan na minahal kita. Napahagulgul ako nang malakas niya yakap ang recorder sa aking dibdib. Ang huling mensahe ni Santi ay hindi lang pala pamamaalam kundi isang sakripisyo. Ngunit ang mas masakit sa likod ng recorder, may nakita akong isang maliit na note na nakasulat sa dugo. Iligtas mo si Mika, Tere. Iyan ang tanging paraan para mapatawad tayo ng langit. Doon ko napansin may isang itim na sasakyan na nakatigil sa dulo ng kalsada.
At ang taong nasa loob nito ay kasalukuyang nakatutok ang baril sa direksyon ko. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Tere, isipin mo si Mika. Isipin mo ang sakripisyo ni Santi. Hindi ang putok ng baril ang nagpagising sa akin, kundi ang malakas na pagtulak sa akin ni Sergeant Mendoza sa likod ng isang sasakyan. Isang bala ang tumama sa semento eksaktong-eksakto kung nasaan ako nakatayo kanina. Ang itim na sasakyan ay mabilis na humarurot palayo, iniwan ng usok at ang amoy ng sunog na gulong. Mrs. Villacorta, ayos ka lang ba, tanong ng pulis habang mabilis na inilalabas ang kaniyang radyo. Central, we have an active shooter. Black sedan, no plates, heading towards the highway. Nanginginig ang buong katawan ko, pero mahigpit kong hawak ang recorder na iniwan ni Santi. Ito na lang ang natitira sa akin. Ito na lang ang tanging paraan para mabigyan ng katarungan ang batang nag-alay ng buhay para sa akin. Sergeant Mendoza, kailangan niyo itong marinig. Sabi ko, ang boses ko ay matatag na sa gitna ng takot. Hindi aksidente ang pagkakasunog ng bahay ko. At hindi lang si Baldo ang may sala rito. Dinala ako sa presinto sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Habang nakaupo ako sa loob ng malamig na opisina, narinig ko ang pagpasok ng isang pamilyar na boses. Si Isa. Kasunod niya si Mika at ang social worker. Naisigaw ni Mika. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa kanyang boses. Tanging purong takot ang naroon. Tumakbo siya sa akin at niyakap ako ng napakahigpit. Akala ko na wala ka na rin. Mika, patawarin mo si Nanay, bulong ko habang hinaplos ang kaniyang buhok. Lumingon ako kay Isa. Nakatayo siya sa pinto, ang kaniyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Inilapag ko ang recorder sa mesa at pinindot ang play. Sa loob ng 30 minuto, bumalot ang katahimikan sa buong presinto habang naririnig ang boses ni Mrs. Valderrama na nagpaplano kung paano nila sisirain si Santi at ako. Narinig din ang boses ni Baldo na tumatanggap ng pera para itanim ang baril at sunugin ang bahay. At ang pinakahuli, ang boses ni Santi. Ma, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako. Hindi ko binalak na saktan ka. Pero kailangan kong iligtas si Tita Tere dahil siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo kahit na mali sa mata ng iba. Maalagaan mo si Mika. Siya ang inosente sa lahat ng ito. Humagulgol si Isa. Napaluhod siya sa sahig habang tinatakpan ang kaniyang mukha. Ang lahat ng galit niya sa akin ay tila natunaw at napalitan ng isang napakabigat na pighati. Lumapit ako sa kanya at lumuhod din. Isa, patawad. Kung pwede ko lang ibalit ang oras sana. Ako na lang ang nawala. Wag lang si Santi, sabi ko sa gitna ng luha. Tumingin si Isa sa akin. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na natin maibabalik ang oras, Tere. Ang tanging magagawa natin ay tapusin ang sinimulan ni Santi. Sa gabing yon lumabas ang katotohanan. Nadakip si Mrs. Valderrama at ang kaniyang asawa habang sinusubukang tumakas patungong ibang bansa. Si Baldo naman, bagaman nasa ospital, ay nahaharap sa kasong arson at attempted murder. Nang ilabas ako sa presinto, madaling araw na. Ang ulan ay tumigil na rin sa wakas. Nakatayo kami ni Mika sa tapat ng kalsada, walang bahay na babalikan, walang gamit, tanging ang mga damit na suot namin. Nay, saan tayo pupunta, tanong ni Mika. Hindi ko alam, anak. Pero kahit saan tayo mapunta, hinding-hindi na tayo maghihiwalay, sagot ko. Tere, Mika, sumama na kayo sa akin, sabi ni Isa, habang inihahanda ang kaniyang sasakyan. Maliit lang ang bahay namin, pero sapat na yon para sa ating tatlo. Kailangan nating maging pamilya ngayon higit kailanman. Iyon ang hiling ni Santi. Sumakay kami sa sasakyan ni Isa. Habang papalayo kami sa nasunog naming bahay,
Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang anino sa ilalim ng puno ng mangga, isang anino ng isang batang lalaki na nakangiti at kumakaway sa akin. Alam kong guni-guni ko lang yon, pero binigyan nito ng kapayapaan ng puso ko. Ngunit ang hindi ko alam habang inaayos namin ang aming buhay, isang liham ang matatagpuan ni Mika sa kaniyang bag, isang liham na iniwan ni Santi bago ang sunog na naglalaman ng isang lihim na magbabago muli sa aming tadhana. Hindi sapat ang isang taon para mahilom ang mga sugat ng kahapon. Dahil sa bawat pagpatak ng ulan, nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng pagkakamaling muntik ng pumatay sa aming lahat. Nakatayo ako sa harap ng aking bagong munting stall sa palengke. Hindi na ito kasing laki ng dati, pero bawat kakaning itinitinda ko rito ay gawa sa pawis at katapatan. Wala nang dumi, wala nang dusing ng divaling relasyon. Sa tabi ko si Mika ay abala sa pag-aayos ng kaniyang mga gamit sa eskwela. Siya ay nasa grade 10 na ngayon at bagaman may mga peklat pa rin ang aming samahan. Unti-unti na kaming natututong magtiwala muli sa isa't isa. Naihanda na po ba kayo, tanong ni Mika? May hawak siyang isang maliit na puting sobre. Ang liham ni Santi na nahanap niya 1 taon na ang nakalilipas. Handa na ako, anak, sagot ko. Ngayong araw ang anibersaryo ng sunog. Ngayong araw din ang huling pagbisita namin sa puntod ni Santi bago kami lumipat ng tuluyan sa Manila kasama si Isa. Pinili naming iwan ang Pampanga para sa isang bagong simula. Nang makarating kami sa sementeryo, naroon na si Isa. Tahimik siyang nakatitig sa pangalan ng kaniyang anak. Lumapit kami at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak. Isa, tawag ko. Lumingon siya at bahagyang ngumiti, isang ngiting hindi na puno ng puot, kundi ng pagtanggap. Salamat sa pagpunta, Tere. Alam kong natutuwa si Santi na makita kayong maayos. Binuksan ni Mika ang liham at binasa ito ng malakas sapat na para marinig naming tatlo. Mika, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nalaman mo na ang lahat. Patawarin mo ako dahil naging bahagi ako ng sakit na naramdaman mo. Pero gusto kong malaman mo mahal na mahal ko ang nanay mo. Hindi dahil sa gusto ko siyang agawin sa'yo, kundi dahil nakita ko sa kanya ang isang babaeng nakalimutan na kung paano maging masaya. Mika, alagaan mo siya. At Nay, kung nasaan ka man, huwag mong hayaang ikulong ang sarili mo sa pagsisisi. Ang pag-ibig natin ay parang ulan mabilis na dumaan, nagdala ng baha, pero naglinis din ng tuyong lupa. Mabuhay kayo ng malaya. Humagulgol kami sa harap ng kaniyang himlayan. Sa bawat salita ni Santi, naramdaman ko ang paglaya mula sa kadenang ibinalot ko sa aking sarili. Ang tricycle ng tag-ulan na akala ko ay magdadala sa akin sa langit ay naging mitsa ng impyerno. Pero sa dulo ito rin ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng pagiging isang ina at kaibigan. Nay, halika na po. Baka mahuli tayo sa flight, yaya, ni Mika. Habang hinahawakan ang kamay ko, bago kami umalis, kinuha ko ang singsing ni Isa mula sa aking daliri. Inabot ko ito sa kanya. Isa, sa'yo ito. Simbolo ito ng pagkakaibigan nating hindi dapat nasira ng anumang dumi ng mundo. Itago mo ito para kay Santi. Umiling si Isa at itinulak pabalik ang kamay ko. Isuot mo yan, Tere? Hindi na bilang tanda ng kasalanan, kundi bilang tanda ng sakripisyo. Isang paalala na ang pag-ibig na walang katapatan ay parang bahay na itinayo sa buhangin, madaling gumuho. Pero ang aral na iniwan nito ay mananatiling matatag. Naglakad kami palabas ng sementeryo. Ang langit ay makulimlim, nagbabadya muli ang ulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Alam ko na ang bawat patak nito ay hindi na luha ng pagtataksil, kundi tubig na magdidilig
Sa bagong buhay na aking itatayo, natutunan ko na ang pagnanasa ay panandalian lang at ang forbidden fruit ay may dalang lason na kayang pumatay ng buong pamilya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga lihim na yakap sa dilim, kundi sa pagharap sa liwanag, kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Si Baldo ay nasa kulungan pa rin nagbabayad sa kanyang mga krimen. Si Mrs. Valderrama ay nawalan ng lahat ng kaniyang kapangyarihan. At ako ay isang inang natutong bumangon mula sa abo. Habang sumasakay kami sa sasakyan, naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking pisngi. Napangiti ako. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may bahaghari, isang pangako na matatapos din ang lahat ng dusa basta't mapiliin nating maging tama sa gitna ng mundong puno ng mali. Paalam, Santi. At salamat sa pagpapakita sa akin na ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig na hindi kailangang itago sa ilalim ng ulan.